Good morning langga! Ngayon, samahan niyo ulit kami sa aming panibagong araw dito sa aming bukid tahanan. Ngayong araw nga ay maaga kami pumunta dito sa taas para magpastol ng mga baka. Bago nga yun ay nagluto muna ako ng aming breakfast. Ginataang tilapia na maraming gulay. Nung nasa bukid pa kami, umaga't hapon, nandito talaga kami sa pastulan. Isa din po talaga to sa nagpaparelax ng utak ko. Pag nandito nga kasi kami sa taas, ay sobrang tanaw na tanaw namin yung buong isla. Napakalapit nga lang niya tingnan pero almost 30 minutes to 1 hour din yan kung biyahin. Ayan nakikita dyan, ayan po pala ang Sipaway Island. Hindi naman ganong malayo sa amin, pero minsanan lang talaga kami nakakapunta dyan. Ito din ang pinaka-namiss at nagustuhan ko din talaga dito sa bukid kasi libre talaga ang exercise. Dati nga nung nandito pa talaga kami ay lagi akong nagdadala dito ng workout mat at dito ko nga nilalatag sa taas. Nakaka-relax nga naman kasi ng isip at katawan. Pagbalik nga namin ng bahay, napagpasyahan naman na gumawa kami ng mabilisang biko. Walang problema pagdating sa mga panggata kasi sobrang dami naming punong niyog dito. Sa tuno naman, hindi na natin kailangan pang magbayad. Dahil sa bukid, syempre, meron tayong manu-manu dyan na kayuran. Kami dito, nasanay talaga at marunong kaming gumamit sa ganito. Dito, kapag gusto mo nga gumawa ng mga masasarap na kakanin, hindi ka na masyadong magagastusan. Kundi yung mga ibang ingredients lang na kailangang bilhin sa palengke. Dito, gumagawa na nga ako ng latik. Nagsaing na rin ako dito ng malagkit na kanin. Yun nga lang, medyo nabasa. Kung nagkikrave nga kami ng mga ganitong klaseng pagkain, mas maigi na lang talaga na gumawa kaysa bumili. Nakakamiss din talaga yung pagdaan ng ulap sa harapan ng kusina. Masarap lang talaga sa mata pagmasdan. Kung mahilig ka nga sa natures, ay talagang matutuwa ka sa mga ganitong klaseng tanaw. By the way, naluto na pala itong biko. Ngayong araw lang natin niluto to, kaya medyo mauumay pa tayo. Pero kapag umabot to ng kinabukasan, kung kailan pa ubos na at konti na lang, tsaka tayo mauumay. Tsaka natin gustong kumain ng napakadami-dami, o diba? Ba't kay ganun? Dahil maaga nga lang natapos yung mabilisang biko natin, ay pumunta naman ako dito sa baba, sa may garden. Nakalimutan ko nga pala na dapat, nung last month ko pa to hinarvest. Sobra na nga sa edad at yung iba, kinain na talaga ng daga. Ito, iilan na lang talaga ang nabunot at na-harvest. Konti lang din naman ito at pangkonsumo. Gusto ko lang makapag-harvest ng sakto para lagain. Hapon na nga ang mga oras na to, kaya sobrang tirik na tirik ang araw. At ito nga si Charlotte, pinapatulog ko dun sa bahay, talaga namang pumunta pa dito. Palagi ba namang nakabuntot dito? Akala ba na may mag-a-abroad ako? Tapos panay naman reklamo na Makati dito, Makati doon. Hala, sige, kuyog-kuyog pa. Sobrang thankful nga ako na kahit papano, inuunti-unti na pala tong kinain ng daga, meron pa rin talaga akong na-harvest. Buti na lang talaga, nagtiyaga ako 2 months ago na magtanim-tanim ng mani. Ngayon ko lang na-realize na ang mahal-mahal pala ng mani. Kasi nung nakaraan nga, nagsimba kami sa Santo Niño, tapos may nadaanan akong mani. Sus, Diyos ko po, sobrang konti lang yung 50 pesos. Lahat na lang talaga ngayon, sobrang mamahal na. Kung hindi nga lang talaga nagkasakit ang asawa, nasa bukid na kami ngayon. Kaya ang buhay, wala kang iisipin. Basta malusog lang ang buong pamilya, sobrang okay na yun. Dun pa lang, panalong-panalo na tayo. Basta ba magsisikap at kikilos lang tayo. Sobrang bigat at sakit na talaga kasi sa bulsa lahat ng bilihin ngayon. Tapos nagkataon pa nga na natapat itong unos sa buhay. Yung hindi ba pang mahirap na sakit, kundi pang mayaman pa. Pero syempre, God will provide. Ito lang naman ang ma-share ko sa inyo for today's video, mga langga. Daghan kayong salamat sa kanunay pag-share sa among mga video. O balik-balik mo sa paglantaw.